Kung uulitin ko yung freelancing journey ko, I will still start with technical writing. So back in 2009 when I started out, this is an email and chat support, and I met this client who also trained me for SEO and technical writing, and then kinumbay niya SEO technical writing. Alam niyo, sa totoo lang, nung unang panahon, hindi ko naiintindihan bakit kailangan yon. Una sa lahat, nakakatuyo siya ng utak kasi back in the days, walang AI. And then doon ko na-realize, oh my God, my brain has been stretched to its limits. Alam mo yung hindi ako magaling mag-English. So obviously, isa pa yun sa dagdag sa challenge ko. Una, mag-iisip na ako. Pangalawa, mag-i-English pa ako. However, nung matutunan ko na siya, nung mai-apply ko na siya sa halos lahat ng processes ko as a freelancer, it was perfect. Isa siya sa talagang para sa akin core skill set na kailangan matutunan ng lahat ng freelancer, because para lang mas simple siyang i-explain na. Kung gusto mong maging operations manager, kailangan marunong ka ng technical writing kasi yung mga instructions, standard operating procedure na gagawin mo, kailangan yung mga complex ideas, mai-convert mo siya at ma-deliver mo siya ng written or verbal na unti-unti kaya mong ituro lahat ng bagay sa mga tao, step by step. Pangalawa, halimbawa, gamitin na lang natin yung example nung nag-training kami ni Coach Potato ha. Nung kami ay nasa training, nagsitin ako sa isang session niya sa Revamp. And pinag-usapan namin paano kung ikaw ay merchandiser or promodizer ng hotdog at gusto mong maging freelancer. Ngayon ang napili mo ay maging technical writer. Paano mong ilalagay o ilalathala, tinatagalog ko talaga, ilalathala yung iyong process ng pagbebenta ng hotdog. I mean, nagawa talaga ni Coach Potato yun. I'm impressed. So yung mga ganung bagay, kapag natutunan mo yun yung tinatanong dito ni Paul na ano yung sustainable. Lalo na sa mga introvert, yung mahiyain, yung ayaw na nagsasalita, ayaw na nakikipag-usap madalas sa client. Obviously, ang pinakang path na kukunin mo is yung papunta sa non-voice. Pero syempre, hahanapin mo yung malaki pa rin yung kikitain mo. Magna-non-voice ka nga, tapos maliit naman yung kikitain mo, doon ka sa may progress, doon ka sa sustainable. So, ang mga freelance technical writer, isa sa mga ginagawa, actually, let's enumerate yung mga bagay na ginagawa nila. Number 1 is creating documentation, manuals, instruction guides, technical specifications. Nakikita niyo ang lawak ng mga industry na pwede mong hawakan, including SaaS, writing how-to guides, tutorials, producing white papers, case studies, editing, proofreading. You can also be considered as subject matter experts or kayo yung i-consult ng mga SMEs sa mga products or services na gusto nilang ilathala. Ayan na naman yung word. You are able to adapt yung iyong contents for different audiences. So, pwede ka mag-handle ng tech, pwede ka mag-handle ng client na business, pwede ka mag-handle ng client na coaches. You bridge the gap between technical, complex concepts. Tapos maiintindihan ng mga end user. So it could be audience ng iyong client or gagamit ng product ng iyong client na madali nilang maiintindihan. So when a lot of people comment na, Ma'am Shell, alam mo, ang galing mong mag-explain, that is because I know technical writing. Mami, nakaka-relate ako, that is because I know technical writing. Mami, ang galing na ituro mo sa amin yung mga ganitong bagay, that is because I do technical writing. Napakaraming bagay na hindi lang siya obvious sa panglabas, pero I'm able to do a lot of things because I have experience as a technical writer. So anyway, if kayo guys ay mahiyain or naghahanap kayo ng non-voice, alam nyo na may dunong kayo eh. Kailangan lang talaga ma-stretch yung brain cells nyo. We have a class called technical writing. May kasama na tong internship na 2 weeks, 999 pesos lang siya guys. Kagandahan pa nito, yung makukuha ninyo sa inyong internship, yun na yung pang-portfolio nyo mismo. So, yung mga nagkakaroon ng challenges na hindi ma-hire because wala silang portfolio or hindi sila Girl, kapag marunong ka ng technical writing, kaya mo na rin umatake ng, alam mo na yung atake para sa technical writing, ganyan. Anyway, 2 days yung class neto. I think next week to May 17 and 18, 8 a.m. hanggang 12 noon. If you guys wanna join, punta lang kayo dito sa link sa bio ko, i-click nyo yan. Pagkatapos, it will open our Gig Hub. I-check nyo na rin lahat. Nandyan na rin kasi yung mga free resources natin. And keep in mind na may training process tayong sinusunod ngayon, ha? So, lahat ituturo na namin sa inyo from the very start. Anyway, under live mentorship, hanapin nyo lang 999 Technical Writing. I-click nyo yan, direction na yan doon sa, kung nasa Instagram kayo, ito naman yung i-click mo. At kapag hindi gumana yung TikTok at saka yung Instagram, punta na lang kayo sa Facebook, hanapin nyo itong video na ito. Makikita nyo doon sa mismong caption yung link. Ganon din naman sa YouTube, nandito lang sa description box.
Hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!